So in this video, i-share ko sa inyo yung reaction ko dun sa nag-comment nang sabi niya, sobrang pumayat daw siya nang dahil dun sa ginawa ng asawa niya. Para sa akin, ganyan na ganyan ako dati. Alam niyo ba na dati hindi ako makakain. Halos parang hunger strike na yung nangyari sa akin dati. Tapos, pumayat din ako ng bonggang-bongga. More than 10 kilograms yung ipinayat ko nun. Dahil siguro sa stress, anxiety, dun sa walang appetite na kumain, ganyan. At siguro choice ko na rin lang dati na yung pabayaan yung sarili ko. Kahit gutom ako na rin siguro nung part na yon, mas pinipili ko na wag kumain. Hindi ko alam kung bakit, pero ngayon ko lang na-realize. Yung mga times na pinili kong wag kumain, those were the times na pinili kong parusahan yung sarili ko. Instead na tulungan ko yung sarili ko makapag-move on. Kasi, nung mga panahon na ginagawa ko yon, hindi naman apektado yung asawa ko o yung other woman dun sa mga ginagawa kong yon. Actually, ako lang naman talaga yung apektado nun. To think na nagpapadede pa ako nung time na yon. So, maling-mali yung ginawa kong yon. Yun yung na-realize ko. But then again, siguro, part talaga ng journey natin, yung mawawalan tayo ng ganang kumain because of stress, ganyan, yung takot natin. Akala natin yung mga bagay na yon, ako based from my experience, akala ko kapag pinabayaan ko yung sarili ko, somehow maaawa sa akin yung asawa ko, or somehow pag may nangyari sa akin, maaawa sa akin yung asawa ko at makukonsensya siya. Yun yung solution ko dun sa problema naming mag-asawa. Yun yung inaakala kong way para magbago yung asawa ko, para ma-realize niya yung mistakes niya. Pero mali. Mali yun, hindi lang dahil hindi nakabuti sa health ko, kundi dahil mas lalo akong nagkaroon ng mas madaming problema. Dinagdagan ko yung problema ko nung time na yon. Dinagdagan ko yung pagdadaanan ko yung time na yon. Dahil imbes nang iniisip ko lang nung mga panahon na yon is yung nagawa sa akin na asawa ko, kasama pa doon sa iniisip ko yung health ko. Dahil nga, mas wala akong lakas, pagod ako. So, kumbaga, mas na-torture ko yung sarili ko nung time na mas pinipili ko na wag kumain or mag-hunger strike, ganyan. But then, syempre, naintindihan ko yung mga may pinagdadaanan ng ganito. Kasi katulad ninyo, ako rin naman dati hindi ko alam kung papaano ko ba pagdadaanan yung mga bagay na kailangan kong i-go through. Especially yung malalaman mo na, makikita mo na yung mga consequences ng ginawa ng asawa mo. Like sa akin, syempre, naanakan niya, o yan, nanghihingi na ng support yung babae, ganon. So alam niyo yun, yung halo-halo yung mga iniisip mo sa utak mo, to the extent na hindi na tama yung nagiging decision making ko noong mga panahon na yon, which I do understand, especially sa mga bago-bago pa lang. Nakaka-confuse talaga. But if there's something I can advise to you guys, is wag na wag niyong hahayaan na papabayaan niyo yung sarili niyo. Bakit? Dahil the more that you make yourself, the more na i-punish mo yung sarili mo by not eating, is mas lalo mong pinapahirapan yung sarili mo in the sense na nauubusan ka ng lakas. Yung lakas na yun yung kailangan mo sa panahong ito. You need enough strength to be able to endure every challenge that you are going to face. Kailangan mo ng enough na strength para makabangon ka for the next day. Kailangan mo ng enough na strength para magkaroon ka ng tamang pag-iisip sa mga desisyon na kailangan mong gawin. So, do not punish yourself by not eating. Kapag pinagdadaanan mo to at naiisip mo na pahirapan yung sarili mo by not eating, tandaan mo na kapag ginawa mo yun, hindi siya makakasolve ng problem mo. It's not enough para pagsisihan ng asawa mo yung ginawa niya. Sa tingin ko, maraming ibang paraan para maiparealize mo sa asawa mo yung mga bagay na ginawa niya. Huwag mong hayaan na ikaw maging mas lalong miserable yung pagdadaanan mo by means of doing things that you don't have to do to yourself. Try to take care of yourself more this time than you did before. Kasi mas kailangan ka ng sarili mo ngayon kesa noon. Kung iniisip mo na kailangan yung asawa mo mag-aalaga sa'yo, yes, malaki may tutulong nun. Pero
above all, yung sarili mong concern para sa sarili mo ang magle-lift up talaga sa'yo. Kasi yun yung makakapagbigay sa'yo ng motivation to keep moving on, to keep moving forward, to keep helping yourself become stronger, better, fiercer, more confident, mga ganon. So, mas ma-empower mo yung sarili mo pag malakas ka. So, yun ang masasabi ko sa inyo. Always think positive. Continue to empower other people. Do things that will help yourself. Huwag mong hayaan na i-manipulate ka ng pain na nararamdaman mo by doing things that will put you down. Like yung hindi pagkain. Dahil mas lalo kang madadown doon. Kasi pag hindi ka kumain, mas mafe-feel mo na parang, ay, shucks, ang payat ko na, kawawa naman ako. Ganon, no. Hindi siya makakatulong sa'yo. Help yourself up. Kaya mo yan. It may not be easy at first, but once you get used to it and you find the strength in every positive choices that you make, marirealize mo how stronger you are than you ever thought. So yun lang, always try to choose the better things that will help you keep moving forward. Kung kinaya ko, kaya niya rin. So kung nakatulong tong video na ito sa inyo, I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel. And mas makakatulong din nito kapag mag-comment kayo and i-share niyo itong video na to.